kontintuhan sa ating buhay. At ang ating mga takot at kalungkutan na nararanasan, kaya niyang tanggalin sa ating mga kaibigan. Kaya niyang alisin. Dahil po, ang Diyos, hindi siya nagre-reject. Hindi katulad ng boyfriend mo, ng kaibigan mo. Kapag siya ay tinawagan mo, maaari niyang sabihin na tayo ay busy. Na sila ay busy, hindi kanila pwedeng sagutin. Kapag ang Diyos, ang ating tinawagan mga kaibigan, papawiin niya ang ating mga kalungkutan at problema. At yun lamang po ang salita ng Diyos na aking dadalhin at pakinggan pa po ninyo ang isi-share ng aming kapatid. Praise God, napanig kayo sa unay napatungkol sa bagyo sa ating buhay na dahil ang pinakakaulugan ng bagyo sa atin ay yung kaya ang bunga sa ating buhay ang bagyo. Sa panagmula, bakit ba nagkaroon ng bunga sa ating buhay ang bagyo dahil sa ating kasalanan? Kasalanan na naging bunga ang bagyo sa ating buhay. Dahil maraming nasasalata ngayon sa ating panahon ng mga bagyo. Magaya ngayon ang sariwa pa sa ating isipan na nangyari ngayon sa bayan ng Cebu at sa Davao. Na maraming nasalata, maraming pamilya, mga magulang maging kabataan ay namatay dahil sa laking bagyo na naranasan sa kanilang buhay. Maging sa ating mundo dito sa bayan ng Kalawag, nakaranas tayo ng ilang araw na walang kuryente na mahirap sa ating buhay. Dahil ang sa kuryente ay pinamahalaga sa ating buhay. Kagaya ngayon na meron na hindi dapat mawalaan ng kuryente kagaya ng mga kumpanya dahil mahalaga sa kanila ang kuryente. Pero bakit nangyayari ito sa ating buhay? Ang mga kalimidad sa ating buhay ang karanasan paghihirap na dahil sa bagyo, dahil sa ating kasalanan. Kaya tayo nagkakaroon ng mga pagsubok, suliranin. Tayo ay nagmula sa kasalanan dahil Roma 3:10, walang matuwid, walang kahit isa. Maging ako ay makasalanan sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. Walang namumuhay dito sa mundo na matuwid, kung hindi ang ating Panginoong Jesus lamang na namumuhay. Siyang Diyos na banal, Diyos na matuwid na kayang gawin ang lahat dito sa mundo, maging dyan sa langit, na kung saan nagahari ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ano pang gawin natin, ano magiging dahilan natin para hindi tayo humarap sa ating Panginoong Jesucristo? Wow, tatanungin, wala akong dahilan para lumayo sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil ako sa ring kabataan na patunay na isang makasalanan, dahil Biblia na mismo ang nagsabi na walang matuwid nga. Dahil ako sa kabataan na isang wasak na pamilya na buhay kong patutunan karanasan ko sa akin. Dahil ang gawain ng ating Panginoong Jesucristo, ito ay di dapat hinahaluan ng kasinungalingan dahil ang Diyos ay galit sa sinungaling. Kaya ako magpapahagi, hindi ko ibinabahagi ito para magsinungaling lamang, hindi pawang katotohanan lamang. Dahil sa kabataan din, nakinatigan ng isang bagay kaya ng computeran, na kulang na lang gawin ko, ibigay ko ng aking oras, panahon ng aking lakas sa computeran. Kulang na lang gawin ko tahanan ng computeran. Sa ring kabataan na tinatigan na hindi maiwasan ngayong kapanahunan ng pornografiya, masamang paano rin. Maging pagnanakaw ng gamit ko sa aking kapwa. Maging dito sa inyong harapan sa aking kinakatayan ngayon. Nakapagnakaw din ako rito sa lugar na ito ng chinilas, damit o anumang bagay na wala ako na maglalayas ako sa aking tahanan. Kaya itong bagyo ito, hindi ito para lamang sa ating buhay, kundi ito ay nakatala talaga na mangyayari sa ating buhay. Kagaya nga sabi nga rin sa uli ng Hebreo 8:12, sa pamag-usa, kadiliman at bagyo. Sabi na sa Biblia din talaga ang bagyo. Kaya kung ating pag-aaralan ng bagyo, maraming kahulugan ito. Bumagsak ka sa mga pagsubok ko,
naghihirap, karamdaman man sa ating buhay. Pero huwag kang mawala ng pag-asa. Dahil na kay Jesus ang pag-asa. Huwag kang mawalan. O huwag sa nawa huwag nating lubusin ang chance na ibinibigay sa atin ng pagkakataon na lumapit sa ating Panginoon Kristo. Baka sa uli pagdating ng ating Panginoon Kristo ay magsisi tayo dahil hindi lahat ng pagkakataon ng chance sa ating buhay nariyan yan. Pero hindi yan lagi nariyan. Minsan inaalis yan ng ating Panginoon Kristo. Kaya habang meron ka pang lakas, panahon para lumapit sa ating Panginoon Kristo, lumapit ka. Huwag kang mawalan, huwag kang matakot na lumapit sa ating Panginoon Kristo. Dahil sabi nga sa una na nagbahagi ng ating Panginoon Kristo ng kanyang salita, na hindi niya tayo re-reject, na tayo a-accept niya, i-receive niya tayo, basta lamang tayo ay lumapit at manampalataya sa ating Panginoon Kristo. Dahil kung hindi kami, ano ba kami narito sa inyong harapan? Bakit pa kami nagpapatuloy dito kung hindi kami inaccept, hindi kami binago ng ating Panginoon Kristo? Kung walang nangyayari sa ating, kung walang nangyayari pagbabago sa aming buhay, kung hindi kami binigyan ng pag-asa ng ating Panginoon Kristo pagkakataon, bakit pa kami nagpapatuloy dito? Bakit pa namin ipinapangaral ang salita ng ating Panginoong Kristo? Kaya namin ipinapangaral ang salita ng ating Panginoong Kristo dahil may ginagawa ang ating Panginoon Kristo sa ating buhay. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Lumapit ka. Huwag kang magkaroon ng takot sa iyong buhay. Dahil ang takot ay hindi nagmumula sa ating Panginoon Kristo. Ang takot ay nagmumula sa ating kaaway o kundi si Diablo, si Satanas, na nagbibigay sa atin ng takot para lumayo tayo sa kanyang kalooban. Kaya kung ikaw yan, kung nais mong tanggapin, kuhain mo yung